Okay ba? Nakikita ba yung screen class? Nakikita? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. So our topic is feedback and control system, and as I told you, we are going to finish first yung what we have started and what we have left off, where we have left off. No, I think we have left off somewhere here sa middle. No, tingnan natin. Ito yung linearization. No, marami tayong pinag-usapan, tinalakay sa linearization. No. So what we have learned a while last time is that it doesn't mean na yung linearization pag may nakita kang straight linear 'yon o linear system 'yon, hindi laging ganoon, no? For example, ito. Yan, no? Ito yung y as an output, ito yung x sa input, no? Ito ba ay linear system? Yes or no? No. As a whole, no. Pero merong part dito, may bahagi dito sa function na to na linear. Saan yun? Lagyan natin ng Sa may origin, sir. lagyan natin ng lagyan natin ng label, no. Okay. Saan ang linear diyan? 0 to A to B, 0 hanggang B. 0 to A po. 0 to A, ano ba? A to B, 0 to B, no? If the function, if you are considering the function as a whole, and that means 0 to B. Ang sagot, if this is linear or not, no? We can say, no, based on our discussion last time, except yung si no, sino ba? Yung hindi naka-attend, no? Mag-review na lang, ibibigay ko na yung PowerPoint, no? So 0 to B is not linear, no? We will discuss that later. May sumagot na, sir, ang linear dyan ay 0 to A. Check, no? Bakit? For every x, mayroong corresponding na y, and they are behaving in a certain way which is can be expressed with the proportionality constant, di ba? Halimbawa, y equals sabihin mong x, no? Kx. There's a constant, yung k, no? Saan ba galing yan? Ba't anong kx pinagsasabi natin? Ito yan, di ba? Y equals mx plus b. This is the very elementary expression of a line. What is m again? Bilang review, ito ay slope, which is rise. Rise is vertical, overrun. No? Rise, no? Rising means vertical, overrun. And then you can have an angle, no? For every rise there's a run. Every rise there's a slope ang tawag doon, no? Yung x is of course the x. Yung b is the intercept, no? Ang sa case na to, saan nag-i-intercept ang function mo na line? Saan siya tumatama sa y? Doon sa 0, no? Kaya nga y-intercept. Ngayon, kung ang function mo ay ganito, no, tumama siya somewhere 2, di ba? 1, 0, no? Anong y-intercept nito? 2, di ba? Kasi nga intercept eh. That particular place where it intercept, no, y when x is 0. Yun ang definition ng intercept. Now, when x is 0 and then na-intercept yung ng function line yung y sa ang point, yun yung b. No, some equations are putting like this: y equals mx plus c, no? Kumisan C, kumisan B, no? Dapat alam niyo lang yung pinag-uusapan, no? This is a high school, no? Parang high school to, no? Kung gusto niyo naman ng yung medyo doon, medyo maayos, yung medyo pang-engineering, no? So ito 'yon, no? Yung ba A0, 'di ba? Ay, A0. Y is A, 'di ba? Ano pa, paano ba 'yan? X tapos ano siya, no? Tapos may halimbawa x to the paano ba natin to? Yan, plus may progression siya, no?
magkakaroon siya ng 2, tapos ito naman ay squared, no? Tapos a, tapos x sub 3, tapos cube, no? So, yun yung sa regression. Sa regression, no? Which is magiging, ano siya, linear siya, pero iba na yung degree, na second degree, third degree, and so on, no? So, ang ginagamit na para yung ating mga linear or non-linear ay maging linear, bawa ito yung function mo, di ba? Non-linear yan. Kukunin mo yung linear, ito yon. So, may error, no? Ito yung tinatawag na linearity error, no? Linearity error, ano yon? Kumisan hysteresis, di ba? Hysteresis, kumisan naman yung iba ay yung dead band, no? Dead band, kaya may dead band eliminator. Ito, no? May value na yung x, xx, y wala pa. Pagdating dito, may threshold, no? Papunta doon, no? So, ito yung function which is non-linear, no? Pero sabi mo, sir, straight naman yan, no? Kaya nga, hindi naman lahat ng straight ay linear sa system. Katulad nito, ang linear dito, tama yung sinabi ng kaklase nyo, eto, no? Pero, how do you interpret this function? Ibig sabihin, halimbawa, nung 2 naging 2, nung 4 naging 4, nung 5 ang input ko, 5 rin. Pero tingnan mo to, nag-i-input ako sa X, ano nakukuha ko sa Y? Paano mo interpret? 5 pa rin, sir. Puro 5. Iba, ito 5, di ba? Nag-input ako ng 6, no? 6 volts. Nakuha ko, ano bang pwedeng, 5 ampere o 5 something, no? Nag-input ako ng 7, 5 pa rin, di ba? 5 pa rin. 8, 5 pa rin. Ibig sabihin, nag-i-increase ako sa X side, wala naman ako napapala sa, dito sa Y side, no? So, 8, 9, 10, gano'n, no? Na maliwanag ba kung ano na yung linear? So, hindi ibig sabihin na diretso ay linear system, no? Pretty much obvious kung curve, no? Siyempre, pag curve, non-linear na yung kurbada na nga eh, no? Halimbawa, ganyan. Non-linear na yan, automatic. Kasi walang dire-diretso dyan, no? So, very obvious. Pero, eto nga, hindi ibig sabihin na diretso ay linear. Katulad na example natin last time, there was this threshold. Ano yung threshold? That is the starting point of any system to actuate, no? Or may mangyaring kakaiba. Na bigay nating example last time class, yung tinatawag na light emitting diode, no? And according to practice and so many experiments, mag-iilaw yung diode, no? Dito ko na lang i-drawing, no? Yung diode na yan, mag-iilaw kung nakapolarize ka kasi may polarity yan, and 0.707 na voltahe, no? So eto, nag-i-input ako, walang nangyayari, no? Pero nung 0.7, no, 0.71 or 0.707, that's the time na magkaroon ng output dito. So gumanto siya, no? So nag-input ako, meron siya, nag-input ako, meron siya, no? So ang tawag dito ay threshold value. Ang tawag naman dito ay anong dead? Band, no? Dead band means this is the band or this is the place, this is the period wherein there's no activity. You're giving an input, no? Nagbibigay ka naman ng voltahe, wala namang input. So yung iba kaya nga may tinatawag na dead band eliminator, no? It's a electronic or computer device na as much as possible inaalis niya yung mga dead band, no? Ini-eliminate niya, no? So maliwanag tayo doon. Ituloy muna natin, no, bago tayo pumunta doon sa topic that is expected for us to cover this first week. So after ng linearization, hindi ko alam kung sino ang gumawa sa nito sa CHED, no, Commission on Higher Education, because if you are going to, I'll give you all the books na banggitin ko na nga. Ang book natin ay si Ogata, issue ba yun? Japanese American. Tapos si Norman Nice, na pakisulat lang. Baka ma-download nyo rin. If not, bibigay ko naman sa inyo lahat yung PDF. Ogata, Norman Nice, si Benjamin Ko. Benjamin Ko. Yan, no? Si Ogata, Norman Nice, Benjamin Ko, meron pang isa no? Tapos meron din si tinatawag na si Bolton, no? May Bolton din, no? And so on.
So pag tiningnan niyo yung mga libro na yan, hindi ganito yung pagka-arrange, no? Siguro ang pagka-arrange niya hanggang ano, eto yan, no? Pero bago yan, sa mga libro nakauna muna to class, no? Hindi ko lang alam sinong gumawa nito sa CHED eh. Block diagram, signal flow graph, etong dalawang to dapat nandito, no? Kasi inaano mo yung transfer function eh. Alam niyo ba yung transfer function? TF? Transfer function TF is just the gain. And what is the gain? Gain is like efficiency. Ano yung efficiency? Laging output over Input. input, no? Pag transfer function is also the gain. No? Pag sa control system engineering and feedback control system, ang tawag diyan ay transfer function, no? In general, yan ay gain or efficiency, which is output over input. So ito, nagde-define ka muna ng output over input, kaya gagamit ka ng mga flow graph tsaka block diagram. Hindi ko alam ba't nilagay nila sa 1011 to. Anyway, no? We'll just follow kung ano, or we can modify. Wala namang problema, basta ma-cover natin to, no? Tsaka yung flow, maayos natin. Mahirap kasi pag patalon-talon eh. Now, moving on, we are going to move on. Ito, poles and zeros of transfer functions. The pole zero map. Oh, yan. Have you ever heard of pole and zero? Familiar ba to? May na-encounter na kayo na pole and zero? O ngayon Wala pa pa, lang? sir. Wala pa. Yun. Oh, very good, no? Ngayon, kung ikaw ay ECE, EE, no, o kaya computer, no, pwede mong ma-encounter to, no? Mechanical, ako mechanical engineer ako, kaya lang nalinya na ako sa mechatronics nung nagturo ako sa abroad, napilitan kong aralin, no? Wala na akong choice. Pag hindi ko inaral, papatalsikin ako eh. Kasi doon, pag nireklamo ka ng estudyante, nako, meron ka ng ticket next week going back to your country. So, siyempre, pag binigyan ka ng something, ang tingin nila sa'yo, mga expert, professor ka nga eh. Di ba? Pag hindi mo na kaya yung pinapaturo, nako, uwi ka. Di ba? So, halos di ako natulog. Mechanical ako, pinapaturo ako ng control system. Wala namang ganyan sa mechanical kahit saan ka pumunta, no? Pero siyempre, tayo, aralin mo na lang, no? Para maka-adapt, no? Ngayon yung pole and zero in a nutshell, no, sa mabilisang salita, very quick, bigay ko lang to, no. Meron tayo kasi tinatawag na transfer function, ano 'yon? TF. It is also called gain, no, or output over input, no. Ang lahat ng 'yan sa control system G, no. The variable that is normally used, no, when talking of transfer function in the control system engineering or feedback control system, G. Ang tawag dyan ay G. Ngayon, yung G na yan is output over input. Siyempre, may equation yan, no? Ayan, may equation dito, no? So, ito yung mga nasa numerator, no? Papasimplihin ko lang para hindi naman kayo nabibigla. Ito yung denominator, no? Kasi transfer function nga yan, eh. Parang ratio, eh, no? Yung numerator class, no? Yung numerator, ang tawag doon ay, ano ba yan? Zero. Ang tawag sa denominator ay pole. O, ulitin ko. Sa transfer function in control system engineering, we have a conventional way of expressing a transfer function of a system. And of course, there's a ratio, no, numerator, denominator, which is output over input. The one that is located at the upper corner ay zero. Yung mga nasa denominator ay pole, no? Ngayon, kung gusto mo na plural, if you want to make it plural, dagdagan lang natin ng S, zeros and poles, no? Ano ba yung zeros and poles na pinagsasabi diyan? Ang zeros and pole na yan ay roots. Ano ba yung roots? Hindi ugat, ha? Hindi yung salitang ugat. Roots, no? Ang roots diyan yung mathematical root, no? Halimbawa, pag binigyan kita ng normally kasi ano ko muna explain. Yung zero pala class, ang pag ginraph mo yan, bilog lang, no? Small circle. Yung pole X. Ulitin ko. Para maliwanag. Direct tayo para hindi na paligoy-ligoy, no? Ito ang tinatawag dito ay S-plane, no? S-plane or yung
stability plane, kaya S, no? You can evaluate, you can assess if the system, no, in an electronic, computer, or mga feedback control system, you can use this as stability tool, no, if you know how to plot, no, plot or map or plot the transfer function, no. Ngayon, pag meron kang nakitang zero dito, anong tawag diyan? Sa mga zero, bilog sa mga zero. Zero nga, no? Ito. So, ilan ang zeros diyan? Zero. Yan. Yan ang zero. Ano naman yung, paano mo drawing naman yung pole? Ilan yung pole dito? Yung X? X, sir. Oh, yan. Tatlo, sir. Yan, tatlo. Maliwanag? So, ulitin ko ha. Repetition for emphasis. If you see a circle is more circle in an S-plane. What is S-plane? Stability plane. Ang tawag doon ay zero. Ito naman ay pole. No? Ang tawag dito ay S-plane or ang tawag ng iba ay complex. Plane. Bakit naging complex? Kasi may complex number, no? So, ang tawag dito, kanan, no? Hatiin mo sa gitna. Anong tawag dito? Left. Ay, left ba to? Right. Right, half, plane. Ito naman, LHP, which is left, half, plane. O, paano naman nasasama dyan yung stability? According to mga magagaling sa control system, tsaka sa conventional, no? Inaral na nito. Huwag na kayong mag-alala. Matagal na to, no? So, yung left half plane, yun yung stable. Yung right half plane, yun yung hindi stable, no? Pag nasa gitna ka, yun yung tinatawag na marginal. Parang alam mo yung marginal, parang lukewarm, kumbaga sa tubig, no? Hindi siya stable, hindi rin naman siya unstable, no? Marginal ang tawag, no? Para ma-validate niyo yung sinasabi ng professor nyo, yung ng teacher nyo. Tingnan natin, no? Ano sabi natin? Pole and zero, tsaka S-plane. Validate nyo agad. Huwag kayong naniniwala sa mga teacher. Basta-basta, ha? Kasi hindi naman lahat ay perfecto, mga may nagkakamali, no? It's good to always validate, verify yung sinasabi ng isang tao. That's why there's an internet, no? Hindi na kayo magbubukas ng libro, isang click lang. Ang tawag dito, complex plane. Tama ba? Yan, on the spot. Yun. Mamili kayo dyan. Babasahin mo natin. Complex plane, also called, no, may synonym pa to na pangalan, argan, tsaka gauss. No? Ito si gauss, ang dami nitong pinapakailaman sa buhay. No? Meron sa geometry, may sa robotic, meron din sa, nagtuturo ako ng physics 2, calculus base, may gauss, no? Gaussian law, yung normal curve, nagtuturo ako ng engineering data analysis, no? Ngayon, Gaussian curve, no? So, marami itong contribution si Gauss. A way to represent a complex numbers geometrically, it is basically a modified Cartesian plane. Para siyang Cartesian, di ba? Kasi Cartesian yung quadrant, quadrant 1, 2, 3, 4. With the real part of a complex number represented by a displacement along the x and the imaginary part of a displacement along the y. Now, saan daw yung imaginary? Sa y. Pag napunta ka sa y, imaginary yon. Pag sa sa horizontal, yon, yung x. Yan, lalakihan ko ha. Ayan. Diba? So, ito yung x, RE. Ano yung RE? Alam ba yung RE? Real. No? I am imaginary. Di ba? Di ba sabi natin, yung complex plane or stability plane is composed of real, x, no? And imaginary, y. Nasaan yung stable? Nasa left. Matitake up natin later yan. No? So, ang tawag dyan, ang tinake up natin dyan ay complex plane. No? Ngayon, pag tinype mo yung, pole and zero. No? Bakit may frequency na dito? Pole and zero lang. Pole and zero in S-plane or stability plane. Nakikita ba yung screen class? Yes, sir, yes. Di ba? Pole and zero, understanding pole and zero. Galing ka po sa MIT, Massachusetts Institute of Technology, no?
Pole and zero. Pole and zero. Yan, no? How do you plot pole and zero? Yan, no? So, tingnan mo rito, halimbawa, pumili ka dyan, mayroong mga website na nag-explain, no? Ngayon, yan. Yan. Yan, no? So, medyo komplikado, no? Kasi i-convert mo pa yan ng mga Nyquist plot, mga diagram, kung ano-ano pa. Pero pasimplihin natin, no? Para lang ano. Ito. Ayan, no? Di ba sabi ko sa inyo, ang pole and zero, di ba? Nasaan yung pole? Nasa baba, no? Yung Q. Di ba? Ayan, no? Pole, Q. Nasaan yung zero? P. Kasi iba-ibang mga class, iba-ibang mga author, mga professor, mga site, kanya-kanya silang kanya-kanya silang representation, no? Yung iba naman lang, pole is P, tapos yung zero is Z, no? So eto naman, pag nakikita mo yung mga P dito, nakakalito kasi P is zero, di ba? Zero to pero P. Tapos yung pole is Q. Medyo nakakalito, no? Pero ang lahat ng yan ay nandoon sa S-plane. Sinabi ko sa inyo, ano yung S-plane? Stability plane, no? Ngayon, ang kanyang transfer function, instead na G, ang ginamit niya ay H, no? Kaya nga sabi ko sa inyo, when you are taking up engineering, huwag kayong maging loyal sa variable. Kasi, variable is what? Is just a placeholder, no? Kahit na anong ilagay mo dyan, P, Q, R, S, as long as you define, no? Basta dinidefine mo kung ano yon, walang nothing can, yung can contend, no? So, sir, sabi nyo, yung transfer function, G, but dito H. Kasi gusto niyang H, no? Ngayon, pag-usapan natin to, medyo lalakihan ko, no? Para malinaw, no? Eto, ano yung pole natin? Saan nakalagay yung pole? Tsaka saan nakalagay yung zero? Sa taas yung zero, sir. Yung zero po sa taas yung Sa taas yung pole. Okay, sige. Eto. Kunin natin to para maliwanag, no? Kunin natin. On the spot to, sa internet. Walang magic to. Kumbaga, binavalidate natin yung, no? Yung turo. Hindi lang tayo basta nakikinig sa teacher. Noon kasi, di ba, pag sa probinsya lalo na, or kung ano sinabi ng teacher, susunod ka kahit mali. Di ba? Mali mo, nagkamali Tao lang di ba? Ngayon, anybody can verify or validate yung sinasabi ng isang teacher, no? Because everything is in the internet, no? Kailangan lang ng teacher na mag-guide, magbibigay ng grade. Kasi pag sa internet ka lang nag-aral, sino magbibigay sa'yo ng certificate, ng diploma, ng grade? No, ngayon, sabi natin, ito ay nasa taas, anong tawag dyan ay? Zero. Ito ay? Pole. Ito, normally, sa numerator and denominator, sa isang transfer function, ang nagbibigay ng more information, more substantial information to the feedback engineer or control engineer ay yung denominator. At ang denominator class, may isa pang tawag dyan. At ang tawag dyan ay characteristic equation, no? CE. Di civil engineer, CE. Sa mga iba, CE lang. Characteristic equation. Ngayon, ang sabi ko, yung zero and pole ay, yan? Roots, no? Bigay mo nga sa akin yung root ng zero. Ano yung root ng zero? Kasi equation nga yan Di ba? Pag sinabing equation, pag nakaganyan, pwede mo nang i-equate sa zero. Zero Kasi marami tayong mga mga synonyms kaya nakakalito no? Ito, yung zero na sinasabi ko, ito, yan. Yung zero naman na zero talaga sa function ay ito, no? So, pwede mo siyang i-equate sa zero. S plus 1 equals 0. Ngayon, ano ang root? Ano ang root dito sa zero side? S equals? Siyempre, na-transfer mo to sa kabila. Ano yan? Negative 1. X equals negative 1. Papakita ko. Nasaan? Ayun. Nakuha ba? Ilan yung zero mo? Ilan yung root sa zero mo? May kasama ba yung iba? Isa lang. Wala po. Isa lang. Ngayon, ilan yung root sa pole?
Dalawa. Dalawa. O, pakita ko ha. Pakita natin, no? Para na galing yan sa internet ha. Direct yan, wala yung ano. O s minus 1/2 equals 0. Ngayon, ano yung root ko? S equals ano? 1/2. One half. Magiging positive to. No, yan no. Sa yung first root, no? Ano yung second root? S plus 3/4 equals 0. So, magiging S equals negative 3/4. Yan. O, ilang values meron tayo? Tatlo. Bakit naging tatlo? 1, 2, 3. Isang, no? Punta ka sa S-plane. Ano yung S-plane? Imaginary, real. Tinatawag din to na J omega. Na natin pag advance na tayo, pag mga root locus tsaka mga frequency response, no? J omega, ito naman ay sigma, no? Sigma is real, no? RE is real, IM is imaginary. Kaya mo bang i-plot to? Kaya o hindi? O, punta ka dun sa ano, sa S equals -1. We have to scale this, no? So, halimbawa, ito, 1, 2, 3, 4. Positive, ha? 1, 2, 3, 4. Maglagay tayo dito. Ganun din, ha? Same scale. We are going to map this out, no? So, -1, -2, -3, -4. First, I'm gonna map out or draw ko, illustrate ko to, S equals -1. Saan yung S equals -1? Siyempre, sa left side, di ba? Ito yung left, oh. This is the left half plane, this is the right half plane, no? Sabi natin, ito ay, ano to? Stable. Yan. Pag nandito ka, stable. Ngayon, nasan yung -1? Ito, -1. Anong symbol? Kasi nga 0, no? Sabi natin yung 0 ay, ano? Small circle. O, ang gagawin mo, isi-circle mo lang yan. No, -1. Maliwanag ba? Okay ba? Nakukuha ba? O, Yes, sir. tapos na tayo dyan. Punta tayo sa denominator kung saan nakalagay ang mga poles. No? Ang tawag doon yung poles. Diba? May sir, ba't anong tawag dyan? Bakit poles ang tawag dyan? O, huwag nyo na akong problemahin. Tanong nyo sa gumawa. No? Hindi ko na alam din. Parang tinanong mo bakit may nanay at tatay or ba't sumisikat dun sa east, lumulubog sa west, no? Kasi may mga nag-aral na yan nung una pa, no? I-research nyo na lang. So, ngayon, nasan yung positive 1/2? Saan yung positive 1/2? Oh, meron ka ditong 1. You have a value of 1 here and the middle is 1/2. Correct? Tama ba? So, Yes. ito ay 1/2 sa fraction or 0.5 pag nasa no? Sa decimal. So, anong gagawin mo rito? Lalagyan mo ng symbol na pakita na siya ay nasa talagang pole. Ano yung pole? X, sir. X. Yan. E di 0.5x. O, kuha na. O, ngayon, may isa pa. 3/4. Eh, yung 3/4, pag nilipat mo sa kabila, because you are equated to 0, characteristic equation yan eh, -3/4. So, balik ka dun sa negative. Yan, no? So, eto yung 1/2. Eh, di ba yung 3/4 mas malaki sa 1/2? Di ba? Ito, 1/4. Anong sunod sa 1/4? 2/4. Ha? Pag ni-reduce mo to lowest term, 1/2. O, ang sunod? 3/4. Hindi mo na ma-reduce yan kasi di ba? Add yan. No, ito 3/4. So, ibig sabihin, kung ito yung kalahati, -1/2, o mas medyo may konti lang. So, -3/4. Anong lalagay mo? X, sir. X. So, yan, na-plot mo na yung pole and 0, no? So, ibig sabihin, etong portion na to ay stable. Ito ay unstable. Okay? Okay ba tayo dyan? No? Yes, Binibigyan lang natin ng bird's eye view, no? Kahit ito lang ang matapos natin. Basta malinaw sa ano bang gagawin namin ni Sir Inaw dyan sa sa feedback and control system. At least may maikikwento naman kayo sa iba na, ito pala, ganyan, no? So, para at least malaman nyo. Ano yun? Pwede magtanong, sir. Sige. Sir, Wag lang pera. Sir, yung sa stable po sa non-stable, sir. Unstable, sir. Di ba, sir?
Kung mas marami bang circle, small circle o X din ba tayo mababase kung stable o unstable, sir? Hindi. Actually, yung stability more on sa ano, pag nag-aral ka ng control engineering, yung stability ay more on sa pole, no? Nakadepende siya sa pole, karamihan, no? Ah, hindi siya masyado dun sa ano sa zero no. Pero we will discuss that in comprehensively in detail, no. Hindi naman siya more on paramihan kasi pag pinlat mo to, class, pag pinlat nyo to, may ibig sabihin yan. May 0 dyan, may x, di ba? 0x. Makakapag-drawing kayo ng mga function dyan, no? Halimbawa, yung root locus, parang asymptotic or parang parabola, no? Pwedeng gumanto, pwedeng ganyan, no? Tapos, pag dumadami yung pole or zero, nagbabago-bago yung ano niyan, meaning. So, medyo complicated, no? Complicated. Babalikan natin yan pag nandun na tayo sa root locus, okay? For the meantime, ganyan muna, no? Yung plotting, and it's more on the number of pole, which is nasa denominator, no? Kasi yung stability nakabase more on the characteristic equation which is weighted in the denominator. Okay? So next, ano tayo? Introduction to time response and different types of test signals. First order, no? Pinagsama-sama naman to. First order LTI system, transient response analysis, ang dami, no? So pag sinabing time response, may kinalaman siya, class, may responde siya sa time, no? Halimbawa, second, no? 1 second, 2 second, 3 second, ano yung function, no? So time response. Banggitin ko yung I think meron tayong bakante rito. Isa pa. Yan, no? Ganito yan eh. Yung control system, 'di ba? Ganito yan, no? Control system or feedback control system kasi pag sinabing feedback may closed loop lang may bumabalik na signal, no? So yung control system, ang general classification niyan ay ito muna, no? You can open loop tsaka closed loop. Siyempre, pag may closed loop nandun na yung feedback kasi may mga sensors yan, may nagme-measure, tapos kino-compare yung result, and then kino-correct. Etong open loop, walang chance na makorek kasi diretso lang yan, mga feed forward lang yan. No? Ngayon, open loop tsaka closed loop, meron yan. Tapos meron ding tinatawag na sa ka ng system, yun nga, yung tinake up natin, no? There is this linear tsaka non-linear, no? So now take up na natin yung linear, exemplified by straight line wherein any value of x meron siyang value ng y, no? Meron dalawa yan, no? Theory of superposition tsaka yung theory ng homogeneity, naka-equation yan, no? Homogeneity. Ngayon, ang isa pang classification ng isang to evaluate ang control system, ang closed system natin ay nahati sa dalawang domain. Anong domain? Time, no? Domain o time. Tsaka frequency domain, sir. Yun, very good, no? Thank you. Yan. So yung time domain, yun yung mga nasa makikita nyo sa calculus, no? Yung hirap na hirap tayo sa calculus, papahirap talaga yan, no? Ngayon, calculus na naman at tuloy-tuloy, no? Yun yung mga t, di ba? d over dt, di ba? Basta with respect to time, mga t yan, t, no? Ito naman, ano to? Ano nangyari sa atin? S. Bakit S? Kasi Laplace operator. O kaya nga may kaugnayan kay Laplace. Hindi ka na makakatakas kay Laplace, no? Kasi re-reviewin natin. At hindi ka makakatakas sa differential equation. Kasi one way to solve differential equation is Laplace transform. Meaning from higher differential equation magiging algebra na lang, no? From higher differential equation magiging algebra. Kasi yung mga mathematics modeling puro equation yan, no? Differential equation. Meaning may integral, may differential. Para na-solve mo yan, no? Pag na-solve mo yan, in the end, parang algebra na lang, plus or minus, no? So, time domain and frequency domain. Ano yung S?
Laplace operator, no? So ano naman yung mga ibig sabihin nun? So yung siyempre, yung time domain, ganito yan eh. Yung time domain nakadepende sa time, no? Pag sinabing time, yun nga yung binanggit ko kanina, 1 second, 2 second, anong nangyayari for every second, no? Ano nangyayari? Ito yung output mo, no? Halimbawa, ang output mo ay voltahe, capacitance, o energy or temperature, no? Time. It's a continuum. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na line na with respect to time. Ganito, class, hindi lahat ng bagay ay may express mo sa time. I mean, hindi lahat ng bagay time ang panukat mo. There are cases, there are times na mas kumbinyente, mas malinaw, mas madaling interpret pag iyon ay sinusukat mo using frequency. Ano ba yung frequency? Luckily, fortunately, or unfortunately, yung frequency related rin naman sa time. Ano yung frequency? 1/time, di ba? Kasi yung period, yung period is the inverse. Ano yun? Period. The Bluetooth device. Bluetooth na yan. So, yung period is the reverse of frequency, no? Ano yung unit natin sa frequency, class? Kilala nyo ba to si comparing Hertz, no? Taga-German ito di ba? Siya ang nag-aral, marami yan, no? Kaya pag mga sa communication, di ba? O ilang kilohertz, megahertz, no? Kasi yun ay tao na nag-aral ng frequency at ang frequency ay cycle over time, no? Ang sa metric, cycle per Second second, po. no? So cycle per second is frequency. Bakit ko sinasabi na may mga bagay sa buhay, sa pag-aaral na mas practical na i-represent sa frequency. Katulad nito. Alam niyo ba yung piston? Sino ba yung may kotse dito? Ako, sir. Oh. Piston, sir. Oh, di ba yung kotse mo may makina, engine. Yung engine Yes, pwedeng 4-cylinder dahil 4 yung cylinder. Yung cylinder yung butas lang, no? Yes, sir. Tapos eto, di ba? 4-cylinder yan. Yung cylinder mo, doon nilalagay yung piston. Yung piston, may piston rod. Na, ganito, iyan ako na lang. Dito, no? Yan. So, ito yung piston, di ba? May mga lining, merong rod. Etong, dito, yung butas, nandun yung, crankshaft. Yung nakakabit sa engine, sa shaft. Pag umikot to, dito, di ba? Forward, reverse, meaning up, down, up, down. Bakit? Kinocompress niya yung gas, nagpa-power, nag-i-intake, nagdi-discharge, no? So, yun. So, bawat balik nito, 1, 2. Anong tawag ko doon? Isang revolution. Very good. Isang cycle o isang revolution. Bakit nyo sinabing cycle? Kasi di ba ito lang naman yan, half revolution is 180 degrees. No? Bumaba ka. O, tapos tumaas uli. Bumaba, tumaas, di ba? So, ginawa ko lang yan circle. Pero pag ginanto mo, in-extend mo dyan, bumaba, tumaas, baba, taas, baba, taas, baba. Na sinusoidal wave. Positive, negative, no? So, pag mineasure mo to, a second, no? Sa isang segundo, may isang cycle. Isa, dalawa. Pag mineasure mo yon, di ba? Kilohertz, megahertz. Naintindihan nyo ba yung mga megahertz? Yun. Megahertz. Ibig sabihin, million of cycle per second. Katulad ng mga computer mo, no? Isang segundo lang na-scan niya na lahat ng data. Kaya nga, megahertz or gigahertz, di ba? 2.4 gigahertz yung mga clock. So, ganun yung ibig sabihin nun, no? So, may mga bagay na mas practical na i-represent sa frequency domain, no? Katulad ng clock ng computer mo, ng laptop, ng mga communication, no? Hindi yan time, no? Ibig sabihin, may time din kasi cycle per second, no? Pero cycle, ibig sabihin, yung kabuuan, no? Na nakabalik siya, di ba? Ito, half, isang cycle, no? Pag in-spread mo, half, isang cycle, half. Kaya wave siya, no? Sinusoidal wave, no? So, yun ay, balik tayo sa piston. Ito kasi yung piston, pag
susi mo ng makina, di ba? Andar na yan, revolution, no? Brum, brum, ang dami niyan, no? Sa isang segundo, nakailang baba, taas na yan para pipiin niya yung gas, no? Tapos gawin niyang combustion, tapos i-spark niya, so on, no? So, ganun yung sinasabi diyan, no? So, frequency domain. Pag sinabing frequency domain, marami na doon ang application ng S. Anong S? Laplace Laplace operator. operator. Kaya nga meron tayo na yung time domain, no? Time domain which is T, ibabalik mo sa i-convert mo sa frequency domain S or vice versa. Yung S form, gagawin mong T form. Ano naman yung anong gagawin mo? Ito Laplace, ito naman, pag binalik mo ulit sa time domain, anong tawag? Anong inverse Laplace. Laplace. diba? Inverse Laplace. No, 'yun. Kaya hindi ka makakatakas, good luck sa differential equation, no? Sinusumpa natin yung differential pero hinahabol tayo parang multo 'yan eh. Yung mga calculus, no? So yun ha, pag frequency response, mga higher may mga angles na siya, 'di ba? Kasi omega is angle eh. 'Di ba? So bakita ko lang dito, no? So sa frequency domain, meron tayong ano diyan, yung tinatawag na mga tools. Ano 'yon? Yung tinatawag na Bode. Tao 'to eh, no? Bode, Platt, Nyquist, tsaka Nichols chart, no? Biruin mo 'yan, aralin mo 'yan, no? Siyempre, engineer kayo, matatalino eh. 'Di ba? 'Di ba sabi ko mag-engineer ka, talino mo eh. O ito mag-education ka, bobo ka eh. Mali, 'di ba? Education yung teacher yung nagtuturo eh, ba't bobo ang lalagay, 'di ba? Kaya lang yun ang nagiging practice pag matalino, mataas ang average, gagawing abogado, doktor, engineer, no? O pag mahina, education, o mag-commerce ka na lang. Commerce ang hirap-hirap ng CPA, 'di ba? So may mga practice tayo na hindi din tama, no? Kala natin pag teacher dapat mahina or accountant, no? Mahirap yung accountant, pinakamahirap yan na board exam accountant, no? So ano yung board plot class? Yun yung ginagamit sa pag-analyze ng frequency domain, no? Anong makukuha mo dito? Dito meron kang tinatawag na ano tawag dito? Magnitude, no? Ito yung phase. Ano yung phase? Yung angle, 'di ba? Angle to. Ito magnitude, hindi to ordinary na pang-measure magnitude. Nasaan na ba tayo? Magnitude. Yan. Ang sukat dito ay logarithmic. Naku, balikan na naman sa math mo, no? Sir, logarithm, naku, hindi ko naintindihan yan, no? Alam mo ba yung logarithm function? Ha? Pag halimbawa ang logarithm ko ay ano to, bawa ito, yung sabihin natin na ito, log x over log y, division. Anong equivalent niyan? Log x minus log y. Yun, very good, no? Ganyan, no? Naalala yung mga basics or fundamentals ng mathematics. Log x minus log y, no? So hindi ka na kailangang mag-divide diyan, i-minus mo lang, no? But logarithm is really a different one, no? Because logarithm function is the reverse or inverse of exponential, no? So riribihin mo na naman, exponential, no? So basta ang pinag-usapan natin dito, ang amplitude, no, yung magnitude, normally amplitude to ay logarithmic, no? Logarithmic. Tapos ito naman ay phase angle, degree na lang, no? Degree, no? Yan yung ginagamit sa frequency domain, no? Kasi ito may frequency diyan na class. Ito, ano yung frequency? Omega ang ano niya. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo, ito J omega dun sa imaginary, ito naman sa real ay sigma. So yung J omega, yung omega na yan, omega, no, ayun yun. Yun yung frequency, no? So ano to? Naka cycle per second, no? Ito, cycle per second din, no? Ilan yung gain. Normally gain dito eh, amplitude. Tapos ito naman ilan yung degrees. Halimbawa, naka 90 degrees ka ba, 180 or 135 noong ito ay 145 cycle per second, no?
So, ganun yun, no? So, Bode plot, no? O, sige, validate natin agad-agad para at least makita nyo yung sinasabi ng teacher nyo is really true, no? O, ano nga type natin? Bode. Si body plot ay ginagamit sa frequency domain. O, body plot. O, okay ba? O, ayan o. Sandali. Electrical, no? Electrical, electronics, computer, magkakaano naman yan eh. Magkakatropa, no? Magkaka-field. In electrical engineering and control theory, di ba control tayo? Feedback control, control system. A body plot is a graph of the frequency response of a system, no? Frequency response, ha? Di ba yun ang tinatake up natin? Frequency response, ginagamitan ng body plot. Usually, a combination of body magnitude. Di ba sabi ko sa inyo, magnitude sa taas, expressing the magnitude of the frequency response, and body phase. Ano yung phase? Yung angle. O, click natin to para makasigurado. Di ba? So, eto, yan. Yan, o, di ba? So, eto, sabi ko sa inyo at the bottom side, bottom horizontal, no? Bottom horizontal, eto yon. Anong meron? Frequency, no? Kunin ko na para masulatan natin at madaling magkaintindihan. So, ilalagay ko dito sa PowerPoint natin. Ito yon, no? Diba? Tama? Ito yung tinake up natin kanina. Yan, no? So, palakihin natin para makasulat ang digital pad natin. O, ulitin ko. The frequency response, one of the methods or one of the tools to analyze frequency response is by means of, ano yun? Bode. So, tao yan, no? So, i-research nyo na lang. Sabi ko, may dalawang parte yan, no? There are two parts. One is magnitude, no? Sabi ko, hindi yan ordinaryo dahil yan ay logarithmic. At ang measurement ng logarithmic ay decibel, no? Parang sound. Yung part 2 niya is phase. Ito yan, no? Phase, which is measured in degrees, no? Like 45 degrees, 90, blah, 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 no? Degrees, no? Maliwanag ba? Ngayon, dito sa bottom niya, which is horizontal, nandun yung frequency. No? Ito yung frequency. Paano ang frequency? Represented by the Greek small letter, omega. No? Kasi ang mas malaking letter ng Greek na omega ay ganito, which is summation. No? Kung pinagsama-sama mo, omega rin yan. Pero summation, ito naman, omega ng frequency. Ngayon, ano ang mapapansin nyo sa frequency? Paano ba pinaplot yung frequency? It is represented in the multiple of what? Pag tinignan nyo, multiple of 10. Tama? Oh. Paano yung multiple of 10? 1 times 10, 10. Diba? 10 times 10, 100. 100 times 10, 1,000. 1,000 times 10, 10,000, no? So, multiple of 10, ang tawag sa kanya ay decade, no? Hindi to decade yung 10 years, no? That's another thing. Decade is 10 years, pero ito, decade ang tawag because from deca. Decagon means 10, di ba? Dodecagon, 12, no? Do, tsaka deca, no? Ito, deca is 10. Multiple of 10, decade, no? First decade, second, third, fourth decade. Maliwanag ba? So, ang ginagamit, isa sa mga ginagamit sa frequency response ay Bode plot, no, 'di ba? Bode plot, no. So ngayon, diretso tayo dito para at least matapos natin 'to. 'Yon. So dito na tayo sa frequency response, no, tsaka time response na take up na natin 'yon. Second order is just the differential equation, no, ng transient. Na pag sinabing transient, ito lang yan class, oh. Pag nag-aaral ka ng system, di ba, halimbawa, may set point ka. Anong set point? Yun ang target mo. Halimbawa, temperature. Meron kang hinahabol na temperature. Hindi mo siya mahabol agad, no? Until such time na mag-stable ka, no? Doon sa period na may disturbance, no? Tsaka may mga wave, ang tawag dyan ay transient period o transient response. Ano naman yung period na nag-stabilize na? Steady state, di ba? Response. Okay? Ngayon, dito, second order linear time invariant transient response. Ito 'yon, no? Nagka-transient pa. Hindi naman to
pang matagalan, it is temporary, no, transient. Ibig sabihin ano lang, panandalian lang, di ba? O mag-transient ka lang sa Baguio. Mag-transient ka sa accommodation, no? Ibig sabihin makitulog ka, no? Hindi ka kukuha sa hotel, no? Transient mga house lang, no? So, kasi pang ano lang, hindi naman pang permanente, pang ano lang, no? Pang temporary. That is transient, no? So, a-analyze mo yung transient, a-analyze mo din yung steady state. So, may steady state, error. Ito rin, may mga error din dyan, may mga time, no? So, ganun lang yon. Ngayon, punta na tayo rito, natapusin natin to para malinis na tayo sa ating syllabus. Signal flow graph tsaka block diagram, magkaano lang yan, magkaugnay. No? Bakit block diagram? Kasi mga bloke. So, dito, block diagram, meron siyang input lagi. At merong, siyempre, pag may input, may output. Yung pinaprocess niya, yung pag-process niya, ang tawag doon ay G. Di ba sabi ko sa inyo, ang tawag natin sa G? Transfer function. Ano bang transfer function? Transfer function is like that of efficiency, which is always equal to output over input. No? Gaano ka-efficient, dapat makuha mo muna yung output bago tapos i-divide mo sa input. So, ang notation dyan ay CR. Ano yung CR? Hindi yan comfort room, no? So C is controlled output over reference input, no? Yun yung transfer function, no? So yun. So pwede mong i-convert ang block diagram, no? Listen, block diagram can be converted to signal flow graph, no? Yung signal flow graph, ganito lang yan, no? Mga signal, no? So meron dito, meron diyan, no? May mga arrow, yan. May mga rule diyan, may mga rule, no? So pwede ring ganoon, no? Pwede ring ganyan, no? Yung mga signal na yan, pwede mong ibalik sa block diagram. Yung block diagram, pwede mo i-convert sa signal flow graph. O sige, check natin ulit para makita nyo kung ano yung sinasabi ng teacher nyo, no? Engineer Ina. Sir, ano ba yung pinagsasabi mo na ano na yan? Na signal flow graph, tsaka diagram. Ay, mabilis lang, no? Kasi malapit na tayo matapos. Signal flow graph, no? Graph and the block diagram, no? So, tingnan natin yung mga images. Yun, di ba? Di ba sabi ko sa inyo, no? Pag nakakita kayo ng mga curve, ang tawag diyan ay signal flow graph. Ito, pag bumabalik, feedback yan. H, no? Tandaan nyo, yung H is feedback. No? H, bumalik, no? H, feedback yan. Ito, feed forward, no? So, ibig sabihin, the signal flow graph, no? Kunin ko, ano pala sa YouTube, no? Sige, aralin niyo lang pag may time kayo sa YouTube. Pero ang point ko lang dito is ang signal flow graph, Hi guys, in this video I will show you how to convert a signal flow graph to block diagram. So here we follow. So yung signal flow graph class, ayan, no, yung signal flow graph, ito 'yon, no, lagay ko dito para naintindihan, no? So iniisa-isa lang naman natin. Yan, no? So signal flow graph, ito 'yon. Pag may mga curve na may mga arrow, signal 'yon. Pag block diagram, ito naman yung may mga box, no? May mga rule tayo diyan, canonical rules, marami 'yan, no? So ulitin ko para malinaw sa lahat. This portion here, pag may nakita na kayo niyan, is signal flow graph, SFG, no? Signal flow graph. Ito naman block diagram, BD, no? Pag may mga block diagram, ito, pag nakita niyo yan, ang tawag diyan ay summing, no? Sum, because other yan, pinagsama-sama niya lahat, junction. Pag normally ganyan yan, negative dito, tas positive doon, no? Summing junction. Okay? That is signal flow graph. No, balik tayo dito para matapos na natin ang syllabus. Ayan, no? Signal flow graph and block diagram can be interchangeable. I mean, can be converted from one to the other. Another is stability theory. Pag sinabing stability theory, makikita mo, ma-evaluate mo, ma-assess mo kung stable ang system. And that is the real purpose of control engineering. Bakit ba tayo nag-aaral ng control engineering? Bakit ba may feedback? Because we want stable. Pag sinabing stable, consistent, walang error or very less ang error, no? Very consistent. Kasi kung maraming error, maraming disturbance, hindi yan stable, no?
maraming transient, hindi yan stable, no? So, theory, ma-graph mo siya sa S-plane, which is complex plane or stability plane. Pag nasa kaliwa siya, ano yun? Doon siya stable at marami pang iba, no? Pwede ring mga root locus, marami pang mga diagram tayong ano yan, no? Sensitivity and disturbance, no? Tatake upin din natin yan, no? Pag may mga nasa system ka tapos biglang may disturbance na dumarating, na i-consider mo yun. Another one is root locus, no? Root locus of a point, sabi ko nga, pag nag-graph ka, no, sa S-plane, eto, root locus. I-graph mo yung mga pole, no? Pole, 0, pole, no? 0, 0, ganyan, no? Tapos, pwede kang gumawa ng mga graph, root locus. Bakit root locus? May mga rule yan. Kung to the right, to the left, tapos i-connect mo. Gagamit ka ng mga formula, pwede kang may mga ganyan, and then may mga formula, and so on. Tapos, malalaman mo kung stable or non-stable. So, marami yan. Napaka-komplikado pa, no? Para sa start. Sinasabi ko lang, no? All this you can research para medyo, di ba? Para medyo na-appreciate nyo, na-analyze nyo yung, na-internalize nyo yung pinag-uusapan natin. Another is yung nabanggit ko na kanina, there are errors, and there are errors in steady state, no? Pagkatapos ng transient, ganito lang yan, no? Wala namang gagawin yung transient kundi maging steady, no? At yung steady, pag nagulo, nagka-disturbance, magiging transient uli, no? So somewhere here, yung steady state, merong error, no? 2 to 5% lagi, no? Standard is 2 to 5%. May mga formula dyan, no? Eto, controller, compensator, and PID. Last time ang sabi ko nga, no, this is a closed loop controllers. Ibig sabihin may feedback siya under the operation or governing principles ng feedback. PID, ano yung PID? Tatandaan, no? Proportional, integral, derivative. Ulitin ko. Proportional, integral, derivative. So kung galing ka sa control system or feedback control system, pag sinabing PID ay alam mo na, proportional, integral, or derivative. Pero kung nandun ka sa mga planta, mechanical engineer ka, or nasa instrumentation ka, piping, instrumentation, drawing, no? Kaya nga depende kung nasaan kang lugar, no? Pero pag control system, PID, isa lang yan. Proportional, integral, derivative, closed loop controllers. No, ito yung pinabanggit ko kanina, di ba? Isa sa mga paraan para i-analyze ang isang system ay frequency response analysis. Di ba? Ito yun? Looks familiar ba? Does it ring a bell? Di ba? Ito yung dinidiscuss natin kanina. Body plot. Ano yung body plot? Pang-analyze ng frequency response, meron siyang magnitude plot or tsaka phase plot. Ito yung phase, angle yon. Magnitude, quantity yon, decibel. Di ba? Nyquist, later na yan, medyo complicated yan, no? Circular yan, tsaka yung Nichols chart. Mapapakita natin yan. Last, introduction to state space. Pag sinabing state, no? State space, estado yan, no? Magagamit ka dyan ng mga vector, welcome ka naman sa mga calculus, no? Vector matrix formation, no? So, ito yung vector, tapos ito yung first derivative niya, second derivative niya, ano yung equivalent. So, state space diagram, no? Gagamit ka ng mga matrix, vector matrix formation ng state space para malaman mo kung stable, no? So, yan, no? So, essentially, na-discuss na natin yung buong syllabus, no? Kung ano yung pwede nating pag-usapan, no? So, hopefully, prayerfully, no, nagdadasal tayo na ma-take up natin to lahat, no? Kasi pandemic is different, but we'll try to do our best, no, to get the most out of it, no? Kasi ako, teacher ako, I'm responsible for you, no, sa matututuhan nyo. Kasi hawak ko yung no, whatever happens, isa ako sa magko-contribute sa career o sa buhay nyo, no? Pag winalangya ko yung klase, di ba? Mumurahin nyo ako. Ano ba? Walang tinuro sa no? So, take upin natin lahat yan, ayusin natin, intindihin natin, no? Kung kailangan tayo magpahinga, asynchronous, pero ang gusto ko, ma-take up natin lahat yan. Huwag kayong problema kasi ilang taong ko na yan tinuturo, no, sa abroad pa. So, kayang-kaya ko yung ituro sa inyo. No, don't worry. So, ganun muna. And I think that ends, no? Sorry kasi I think hanggang alas 6 ba tayo dito? Alas 6:30? Alas 6 lang? 6 lang, no? So, we're done, no? Essentially, we are done dito. Sandali, yan ako na.